Amen. Please remain standing. All right, good morning. All right, Merry Christmas, Brother Willie. It's Christmas time, no, na medyo nararamdaman na natin yung lamig, mga kapatid. But anyways, it's really, this is the last Sunday for the information of everybody. Ito na po yung huling linggo ng November. November 30. Salamat sa Panginoon na nasa loob tayo ng simbahan, wala tayo sa EDSA. Yeah, hindi natin kailangan yon, mga kapatid. Kung gagawa tayo ng petition kahit saan, mapakinggan tayo ng Panginoon. Ang pinakamaganda, we're not asking from the President, but we're asking from the King of Kings. At kawawa naman yung mga taong walang Diyos. Good to see you, Brother Noel. Dito ka na pala, no? Amen. At salamat sa Panginoon na tayo po yung nagsasama-sama sa loob ng simbahan sa araw ng linggo. And there is no substitute for the house of God. Amen? Wala na ho itong kapalit, mga kapatid, kahit na ano pa. No? At salamat sa Panginoon na hindi nyo po ito pinagpalit. At meron tayong magandang usapin. Ngayon, iniisip ko po, mga kapatid, na tatapusin ko na kasi tatapusin ko na yung lesson about finances. Pero kanina habang nagre-review ako, ay nako, sabi ko, ang haba pa ng usapin na ito. Pero gusto ko muna na pag-usapan sa darating na first Sunday ng December ay yung pong ating patungkol sa Panginoong Kristo, you know. And it's Christmas season, then why everyone must understand why we believe in Christmas, you know, sapagkat maraming mga Kristiyano, mga Baptist churches ngayon na hindi po sila naniniwala doon, kababasa nila nung Mystery Babylon, you know. So they're depending on opinions of men and not on the Bible. The real reason kung bakit merong Christmas. Yun ang dapat pag-uusapan, mga kapatid. Okay? All right. And ngayon sa mga military, it's red alert. Kita ko si Brother Joe rito, is in uniform. And the rest, yung iba, mga kapatid, panalangin natin, sama natin sa panalangin. And I hope sinasama niyo po sa panalangin yan, no? And yan lamang ho, mga kapatid, kapag ka hindi nyo totoong kilala ang Diyos, ay talagang dadalhin mo talaga ang laban lagi dyan sa kalsada. No? But we believe in the power of God. Amen. The Bible is very clear. Even back in those days, mga kapatid, na sabi ng Biblia, if my people, 2 Chronicles chapter 7, in verse number 14, you know, it's amazing na may mga tao, mga kapatid, mga Kristiyano, alam naman yung talata na yan, pero nasa kalsada pa rin. They sacrificed their Sunday worship kaysa dyan po sa kanilang ginagawa. But anyways, let's turn our Bibles. If you have your Bibles now, you can turn your Bibles in the book of Deuteronomy chapter 6. Palagi po natin itong binabasa at pinag-aaral, mga kapatid. But I want you to see something here, mga kapatid, para meron tayong magandang pag-uusapan patungkol po sa pagtuturo sa ating mga anak and why is it important. And makikita po natin dito, may gusto kong makita rin nyo rito, mga kapatid, mga magulang, at saka mga young people. No? I want you to see something here, no, na makakapagbigay ng tulong sa inyo pagdating sa finances. Okay? We'll begin reading from verse number 4. Verse number 4 down to verse number 15. Are you with me now? All right. Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not, and houses full of good things, which thou fillest not, and wells digged, which thou diggest not, vineyards and olive trees, which thou plantedst not. When thou shalt have eaten and be full, then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. Ye shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Diyan muna ho tayo. And then verse number 16, ye shall, there's a warning, ye shall not tempt the Lord your God as you tempted him in Massa. So there's something that God don't want to happen again. That is in verse number 16. You see, kaya binigay niya yung chapter 6, verse 4 to 15, para hindi na maulit yung sinasabi niya sa verse number 16. Now, ano ho ang dapat natin gawin, mga kapatid? There's something here. Makikita natin dito yung progression ng warning ng Panginoon, yung lesson ng Panginoon, yung teaching ng Panginoon para sa mga bata. And not only that, hindi lamang po yung progression, mga kapatid, pati yung transition. You know, pag yung mga bata na tinuturuan, papasok sila sa isang matinding kalagayan, mga kapatid, na kinakailangan nilang dapat solid sila, dapat firm sila sa kanilang pananampalataya. So kaya merong ganitong klaseng katuruan na ibinigay sa atin sa Deuteronomy chapter 6. Okay? So I'm just telling you the purpose of this lesson and the purpose of this message. Okay? Tayo po na sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin ngayon. And alam niyo po ang aming kalagayan, alam niyo po ang bawat, meron po kami sa loob ng building na ito na mixed, Panginoon, ng mga, all ages, Panginoon. We have the teenagers and the young people and the young adults and the adults. Naway makita po namin ang kahalagahan ng pagtuturo sa pangabataan patungkol po sa finances. Pagpalain niyo po ang aming pag-uusapan ngayon. Ingatan niyo rin po yung mga kapatiran na pangkasalukuyan naglalakbay po patungo rito, Panginoon, upang sila'y makarating na malahati at makasama po namin sila sa pananambahan. Pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito. Kailangan po namin ng katalinuhan, kailangan po namin ng wisdom upang maunawaan po namin ng mabuti ang inyo pong salita. At kailangan po namin mapagkumbabang puso para tanggapin po namin ang inyong salita. Forgive us, Father, for our sins, and please cleanse us from all unrighteousness. And ito lamang po ang paraan para ma-glorify po namin kayo, Panginoon. And kung meron pong mananatiling kasalanan sa aming puso at isipan, we cannot glorify you. Thank you, O God, for the good night rest and everything that we have this morning. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now everybody pay attention. Lahat po tayo nakatingin dito, and don't miss, mga kapatid, sa introduction para maunawaan yung mabuti ang atin pong usapin. Okay, is everybody ready? Say amen if you're ready. All right, now, so makikita po natin, again, ang Deuteronomy is the rereading of the law.
Now, bakit meron pong ganun uli mga kapatid? Bakit may pagbabasa uli ng batas ng Panginoon? Yamang ito po ay ibinigay na po rin to ng Panginoon, na ibigay na ito kay Moses at in the book of Exodus, lahat ng binasa po natin dito ay makikita niyo po mga kapatid. But Deuteronomy is a book of the review. Kapatid, review yung batas sa mga bata sapagkat ito yung mga bata, kapatid, na hindi po lumabas mula sa Egypt sapagkat sila po ay ipinanganak na sa wilderness. Okay? Now, sila po ay binibigyan ng lesson ng Panginoon. So makikita nyo, ibinigay sa kanila yung lesson ng Panginoon upang meron silang aalalahanin or gabay pag pumasok na po sila doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. You see, don't miss this. God is always true with His promises. Remember, na sabi ng Panginoon dito, may pinangako siya kay Isaac, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At ang sabi niya, i-comply ito ng Panginoon. It is true that He will bring the children of Israel to the promised land. And in the promised land, merong describe ng Panginoon. That is in verse number 9, 10, and 11. Okay? And then, in verse number 12, sinabihan sila, mag-ingat. Okay? Beware, lest thou forget the Lord which brought thee forth out of the land of Egypt. Okay? Now, so nakikita niyo po mga kapatid, totoo yung pangako ng Panginoon, totoo po yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila, totoo yung lahat. You know, bagamat magdadaan po sila ng wilderness, magsasuffer po sila for a while, you know, pero totoo naman yun na darating sila sa isang lupang ipinangako na talagang sasabihin nila walang kwenta yung hirap natin sa wilderness. Okay? Now, here's a good lesson dito mga kapatid. First, ipinapakita rito ni Moses yung kahalagahan mga kapatid ng pagtuturo sa mga bata. Okay? Now, in verse number 4, sa binasa po natin kanina, and then in verse number 5 down to verse number 8, may kita nyo po dyan yung pagpapahalaga ng pagtuturo ng salita ng Diyos. You see, ipinapakilala ng mabuti ni Moses yung Diyos dito sa mga batang ito. You see, now, why is that? Kasi ito po'y preparation sa pagtanggap nila ng blessing. Preparation ito. Because the blessings are sure. Surely they will receive the blessing because it is promised by God. Okay, pinangako yan ng Diyos eh. So kaya sigurado matatanggap nila yung pagpapala. Di ba? Kaya lang, kung paano ang iniingatan dito ng Panginoon ay yung pagtanggap ng pagpapala. Paano tatanggapin yung pagpapala? You see, now, it's not just about the hand, it's about the heart. You see, ang problema po natin mga kapatid, pag tumatanggap tayo ng pagpapala, ang alam lamang natin yung kamay pero hindi natin naihanda yung ating puso. Naihanda natin yung kamay pero yung puso ay hindi. Kaya mapapansin niyo po mga kapatid, no? Ilalagay na po natin kaagad dito sa application po ngayon para makapasok na po tayo doon sa kung paano natin tuturuan yung mga bata. Okay? Now, so makikita niyo po, kapag hindi sila handa, you know, and we understand as you read the life or the journey of the children of Israel, mapapansin niyo mga kapatid na dumating sila sa punto na humihiwalay talaga sila sa Diyos nung sila ay nakatanggap na ng pagpapala. You see? At nagkakaroon na sila ng ibang Diyos-Diyosan, which dito pa lamang po, bago sila makarating doon sa pinangako ng Diyos na lugar para sa kanila, ay may warning na sila. You see, sigurado talaga yung pagpapala mo, kapatid. Sa sino mang naniniwala sa Diyos at kumikilala na siya ay merong Diyos, sigurado ang pagpapala. I can testify, mga kapatid, and some of you here can testify.
Now, we're reading a story here of the children of Israel, pero hindi po ito totoo lamang sa children of Israel, kundi totoo po ito sa mga iba sa atin dito na nasubukan na po at nagtiwala na sa Diyos. Di ba? Nasubukan na po natin to. Binabasa po natin to, mga kapatid, pero totoo na yung narinig natin, totoo na yung naranasan natin. And so, here it is. Ito pa ho ang isa. Sa negative side, negative form ng mensahe pong ito. Makikita po natin ngayon, madaming mga kabataan na tapat sa Panginoon nung sila'y wala pang trabaho. Pero nung sila'y nagkatrabaho na at nakarating na sila sa gusto nilang marating, mga kapatid, hindi mo na makita sila sa church. Hindi na sila as faithful and as parang visible like before. Come on, talk back to me. Yan po ang totoo. So, inilalagay na po natin ngayon sa sitwasyon, etong pangyayari po rito, na totoo yung warning ng Panginoon. Kaya habang kayo ay nandito, habang bata pa, lagi sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni Moses, huwag niyong kalimutan. Kayo mga magulang, turuan ninyo ang mga anak, huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan ng Diyos. Huwag niyong kalimutan ng Diyos. Huwag niyong kalimutan ng Diyos. Bakit? Kasi nga sigurado yung blessing eh. Sigurado yung blessing, darating sa iyo yung blessing. But ang problema nga, hindi natin kayang dalhin yung blessing. Yung mga bata na hindi gaanong kinilala ang Diyos, hindi nila kilala, ay hindi nila kayang dalhin yung blessing. Naihanda nila yung kanilang kamay, yung physical, pero yung kanilang spiritual ay hindi nila nahanda. See that? So nakikita niyo po yung transition mula sa pasimula, mga kapatid, hanggang sa nandun na sila sa buhay na blessed. You see? So ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? You see, now, sa buhay natin bilang isang tao, we are designed by God to work. Okay? But if you will just work, if you will just keep on working, ngayon, marami ng mga young people ngayon na nagtatrabaho na. Now, normal yan na nagtatrabaho tayo. You have to work to earn. Okay? Huwag mong kakalimutan yan, mga kapatid. Huwag kayong pupunta lamang sa isang word na nandito sa pangatlo, spend. Kung hindi kayo marunong mag-work at mag-earn. To earn, you have to work. Because ang problema, you know, if you are dependent pa sa iyong mga magulang, pwede ka mag-spend kahit hindi ka mag-work. Sapagkat binibigyan ka ng iyong mga ng pera ng iyong mga magulang. Pero ang parents ay dapat maturuan, mga kapatid, yung mga anak that you have to work. Now, nung nakaraang linggo, tinuro ko sa inyo, sinabi ko po sa inyo na may maraming mga young people na hindi nila ma-determine at hindi nila alam yung difference ng need at saka want. Okay? Now, kaya nga po ang buong akala nila, yung kanilang want ay yan na yung kanilang need. You see? So, kaya nga po nagkakaroon ng problema. Kaya mahalaga na dito pa lamang po sa sinasabi natin dito, katulad ng sinimulan natin sa verse number 4, you have to teach your kids, your children about God. Bakit? Ang Diyos ang magtuturo sa atin, magbibigay sa atin ng wisdom on how to recognize, how to determine which one is really what we need and which one is what we want. You see? Alin dito sa dalawang ito ang kailangan natin, alin dito ang gusto lamang natin pero hindi naman natin kailangan. Okay? Of course, you have the desire. Later on, madadaanan po natin yan. So ano po ang dapat natin gawin? Alright? Teach them about God, first of all. Okay? Nandiyan na po tayo, mga kapatid. But, here's the thing, ang sinasabi ko po dito, mga kapatid, dapat maunawaan po natin na pagdating sa pera, usapin ng pera, ang pera ay binibigay lamang natin yan. Bakit
binibigay lamang sa atin yan. Bakit kinakailangan natin pag-usapan muna ang Diyos bago pera? Because ang pera ay nanggagaling sa Diyos bilang tool ng ating pamumuhay sa ibabaw ng lupang ito. Okay? Now, ginagamit po yan. Kaya nga tayo mga kapatid, kaya nga tayo ay kinakailangang matutong mag-manage ng finances natin wisely. Di ba? Bakit? Tool yan eh. Instrumento yan ng Panginoon. Kung paano tayo mamumuhay dito sa ibabaw ng lupang ito. Kailangan po yan sa trading sa pagpapalit-palit. You know? Sabi ko nga sa inyo, kung may pera ka, okay, papalitan mo ng pagkain, papalitan mo ng damit, papalitan mo ng kung ano-ano, you know. But, kinakailangan, kung marunong ka sa trading, sinasabi ko po sa inyo, yung salitang trading, ginagamit po yan ng mga business people. Pero kahit hindi ka businessman, kinakailangan matutunan mo yung salitang trading, pagpapalit, para malaman mo yung value ng pagpapalit. Mahalaga po yun, yung value, yung halaga. Kasi kung hindi mo matututunan yung proper trading, baka pumapalit ka, nagpapalit ka, or itinitrade mo yung pera mo sa wala namang halaga. You see? Now, for example, para lamang ibaba ko ng mabuti, no, maabot nyo mga kapatid. For example, may pera ka, okay, pinapalit mo ng junk food. Do you think nasa tamang value yung pera mo para ipagpalit mo ng junk food? Very simple, di ba? Now, isa pa, may maraming mga kabataan na hindi pa nila alam to. Okay, may pera ka, ipagpapalit mo ng mga tinatawag na mga signature na damit. Do you think nagtitrade ka sa tamang value? Pag nagpapalit ka ng pagkain, tama kaya yung value? Pag nagpapalit ka ng clothing, tama kaya yung value? Ano mang ginamitan mo ng pera, dapat matuto ka ng proper trading. Oh yeah. Proper trading. Importante po yan. Akala siguro ng mga bata ngayon, pera. Ganun lang. Pero trading is a word for everybody. No, na dapat yung maunawaan. Kasi pag hindi kayo marunong mag-trade, hindi kayo marunong gumamit ng pera, hindi kayo marunong tumingin ng value. Kaya nga dapat involve ang Diyos dyan because it is God who's giving us the wisdom. Okay? Giving us the wisdom. For example, another one. Okay? Where do we learn contentment? Di ba sa Diyos din? Diyos din ang nagtuturo sa atin ng tamang contentment. Kaya yung mga magulang, dapat may papakita natin sa ating mga anak yung contentment. You see, hindi tayo mamumuhay nung, everything is, may mga tatak, everything is masasarap, sa ating paningin, pero hindi sa ating panlasa, or wala namang again. Ilan sa atin mga kapatid dito ang namimili tayo sa mga supermarket na hindi tayo aware o hindi na tayo tumitingin doon sa mga, anong tawag na, facts ng food, nutritious value. Nutrition facts. Hindi na tayo tumitingin doon. Bakit? Mas tumitingin lamang po tayo doon sa gusto natin. Pero hindi na tayo tumitingin doon sa pangangailangan ng katawan natin na nutrition na kailangan po natin. Are you getting the point? So, ang tanong ko ngayon, tayo kaya nagtitrade ng tamang value? So, dapat matutunan po ng mga anak ito. Kasi kapag hindi ito natutunan at lagi lamang sila nakafocus doon sa kanilang want at hindi na sa kanilang need, balang araw talaga, magiging sakim sila, magiging gahaman sila hanggang sa wala na hong perang nagkakasya sa gusto nila. Alright? Now, listen now. So here's the thing. Anong importante na matutunan ng mga bata? Alright? Work. Okay? Now, paano matutunan ng bata? Sa bahay pa lamang mga kapatid, we must involve our children in our work.
I-involve. Now, listen to me now. Let's be honest, parents. Kayo, nagre-reklamo kayo ngayon at kayo'y humihingi ng panalangin ng mga spiritual people. Yeah. Alam niyo kung bakit? Kayo rin ang gumawa kasi ng problema ninyo. Bakit? May mga bata ngayon na wala nang ibang ginawa na kundi magkulong sa kwarto at tatawagin nyo na lamang kung kailan kakain, lalabas na lamang sila kung kailan sila kakain, lalabas na lamang sila kung kailan na gustong lumabas. Pero ni paghugas ng plato, hindi nyo maasahan. Sino sa mga kabataan ngayon na nakikita natin sa labas na nagwawalis sa sala? Di ba? And yet, makikita, listen to me now, hindi po ako kasi lumaki doon sa environment na ang mga bata ni hindi marunong magpo. Mga teenagers ngayon, 10, 11, 12, 13, 14, gano'n. Kahit 9 o'clock, 9 years old, hindi marunong magpo. Hindi. Filipino po tayo. Pilipino po tayo. Kaya kung yung mga anak ninyo, mga kapatid, tuturuan nyo magsalita ng English at gusto nyo mag-converse kayo ng English, kapatid, huwag nyo pa rin kakalimutan na hindi kayo Amerikano at hindi kayo tag-ibang bansan, kundi Filipino kayo. Sometimes ginagamit natin yung English words, mga kapatid, at conversation para medyo angat tayo at medyo sabihin natin, high profile tayo. No. Walang nadagdag yun, mga kapatid. Ang pagiging high profile ay wala yan dyan sa nilalagay nyo sa Facebook. Nasa integridad nyo yan. See? Now, kaya nga ilan sa mga kabataan ngayon, hindi marunong magpo. You know, kausapin mo, ilang taon ka na? 14. Mabuti pa yung AI, marunong sumagot eh. Artificial intelligence lang yun. Oh. How old are you? Tanungin mo yung AI. I am 11 years old. Pero tanungin mo yung kabataan na kinulong mo sa kwarto ni hindi mo man lang mapagsabihan, how old are you? 11. You see? Now, alam niyo kung bakit mga magulang nagkakaganito mga kabataan? Nasa atin ang problema, wala doon sa bata. Huwag niyong sabihin na iba na yung mga bata ngayon. No, ikaw ang nag-iba. Bakit? Grabe tayo doon sa tinatawag nating connection, attachment sa mga bata. Ayaw nating mapahiwalay. Ayaw nating magalit sila. Listen, bakit ayaw nating magalit sila? Ayaw nila magtampo. At pag nagtampo, wawarningan ka, parang gusto ko na magpakamatay. Ay, di magpakamatay ka. Anong gusto mong pamamaraan ng kamatayan? Inom ng lason, hulog, sa third floor, doon ka sa taas. You know, sometimes, kapatid, grabe na yung emotional attachment natin. Gusto natin yung mga iyakan blues. No? Lagi tayong doon. Kaya that's why, let's be careful with this. No? Let's give our children the proper training, kapatid. Okay? Now, so makikita nyo, dito, kinakailangan sa bahay pa lamang, i-involve na natin sila sa trabaho. Now, listen to me now. Okay? Now, di ba nagbibigay tayo ng allowance sa mga anak natin kung nag-aaral sila? See, tandaan nyo, sa pagkakataon na ito, hindi naman yun compensation na nasabihin natin na, okay, kasi nagtrabaho ka, eto yung baon mo. No. Dapat maging maliwanag sa bata na ako magulang mo, pag-aaralin kita. Okay? Habang wala ka pang kakayanan na magtrabaho sa labas at knowledge patungkol sa trabaho sa labas, tuturuan muna kita rito at bibigyan akong bahala na magpaaral sa iyo, akong bahala na magbigay sa iyo ng allowance, but you have to work in the house. It doesn't matter kung ikaw ay grade 4, you know, I don't know, yung sa bahay dito sa Manila, mga kapatid, kinakailangan mo talagang ihatid yung mga bata.
Pero mga kapatid, alam niyo naman yan, nung lumaki ka sa probinsya, grade 1 pa lamang, mag-isa ka nang naglalakad papunta sa school. Oh, salamat sa Diyos, lumaki ako sa probinsya. Yeah. Hindi ako lumaki dito sa Manila na naging inutil ako. Yeah. Yung iba sa inyo rito, high school na hinahatid pa ng magulang kasi wala pang tiwala ang magulang. Yeah. So you understand that? Habang hinahatid, nakasimangot pa. Oh, nakakita ko nung araw na papunta sa school, habol-habol ng nanay ng pamalo. Bakit? Ayaw pumunta sa school. Kasi walang baon. You see, now listen, here's the thing, kapatid. You have to teach, whatever it is, anuman ang edad niya, you have to teach. You must believe the Bible. Believe the Bible. Train up a child in the way he should go. Okay? He's going somewhere. Notice what the Bible says here in Deuteronomy chapter 6. They are going to the promised land. That's why, sabi ng Biblia, teach them first. Turuan mo muna sila ng salita ng Diyos. Prepare mo yung kanilang puso, prepare mo yung kanilang kalooban sa pagtanggap nila. Sa pagtanggap nila ng biyaya doon sa promised land. Okay? You getting the point? All right. Teach them to work. Involve them to work. Okay? Mga magulang, listen, kung nandyan lang sila sa bahay, palabasin nyo ng kwarto. It's no time. Sasabihin natin, nag-aaral. Maniwala ka, nag-aaral, nag-scroll. See, pero sabihin mo nag-aaral siya, mayroong panahon sa pag-aaral, may panahon sa pagtatrabaho. Ang ibig kong sabihin, kapatid, hindi po pwedeng ma-left out yung pagtatrabaho kasi ang pagtatrabaho, kapatid, ay paraan ng buhay o bahagi ng buhay. Work is a way of life. You cannot live without working. Dapat mag-ring ito. Kayong mga kabataan, ang dami ko nakikita mga kabataan. Nung nandito ako nung Thursday night, ang daming kabataan dito, parang Sunday morning. You know, sabi ko, ilang kaya sa mga kabataan dito ang mga, totoong nagtatrabaho? See that? Mas matindi po, kapag ka bata pa sila, tingnan nyo mabuti mga magulang, bata pa sila, ang hanap na kaagad nila ay pleasure, not work. They cannot earn for a living by pleasure or through pleasure. Hindi po sila mabubuhay dyan. Kaya sabi ko nga, yung mga hagas-hagas, kung tawagin sa kalye, yung mga addict sa basketball, ang tanong ko sa kanila, wala kang ibang ginawa kundi mag-dribble. Makakahigop ka ba ng sabaw dyan? Mabubuhay ka ba niyan? Grabe na pagkano niya sa basketball. Grabe na. Pero ang tanong ko, magkano? Kung halimbawa, hindi ka pa kakainin ng magulang mo, makakain ka kaya? You see, so sinasabi ko po sa inyo, kahit sa banda na yan, trading is important. You must learn how to trade your time. Ipagpalit mo yung time sa walang kwenta, sa laro. Paano ka mabubuhay sa laro? Ang dami magagaling mag-basketball, hindi marunong magwalis. Ang galing mag-basketball, hindi marunong magtiklop ng kanilang hinigaan. Maraming magagaling mag-basketball, hindi marunong magsaing. Oh yeah, yung maglinis lamang yung tapat ng kanilang bahay, yung tapat ng kanilang kwarto, yung kanilang kwarto mismo. Hindi magawa. Kinakailang magtawag pa ng kasama, "Halika, tulungan mo ko rito." You see that? Now, some of you young people, you are bragging on something that you don't even, hindi kayo ang nag-start yan, hindi kayo ang nagsikap dyan. Bunga pa rin yan ng magulang ninyo. Okay? So what I'm saying right now is parents, let your children get involved sa araw-araw nating ginagawa. Again, kung kayo man ay nagtatrabaho, makinig na mabuti. Kung kayo man ay nagtatrabaho na, alright, get involved sa domestic work. Ibig sabihin sa pamamahay.
Alright? Kung kayo may nag-aaral, huwag nyo pa rin kakalimutan na dapat pa rin kayo maglinis ng bahay. Awang ko kasi may mga magulang na, kasi nag-aaral yan eh. Para naman tayong hindi nag-aaral. Hindi ko alam kung bakit yung mga magulang na ito nakakapagsalita ng ganyan, samantalang kayo rin naman ay nag-aaral. I don't know kung nag-aaral nga kayo. Pero ako yung nag-aaral, nagtatrabaho, nag-aaral, nagdidilig ako ng halaman, kinakailangan gumising na maaga para magdilig ng halaman, magdilig ng talong, magdilig ng pechay, maglinis ng bahay. See? So you have to work. Bakit? Because yung work ay hindi na yan aalis sa'yo kahit na tumanda ka pa. Hindi na yan aalis sa'yo. Lagi kang may trabaho. Alright? That is what you need to do. That is where you will earn, the way you will earn. Wala nang ibang paraan to earn but to work. Listen, why it is important? Because when you earn, that's the only way na ikaw ay mag-i-spend na. Okay? Gagastos ka na. By the way, mga magulang, kinakailangan maturuan natin ang ating mga anak, patungkol sa bagay na yan, spending, because if they will not, then kinakailangan kasi, mahalaga po ito, kasi dapat maturuan natin ang ating mga anak, darating sa buhay po nila, na magkakaroon na ng tinatawag na transitioning to financial independence. Okay? Yung transition na hindi na ikaw ang gagastos, kundi yung anak mo, matututo na siyang gumastos sa kanyang sarili. You see that? Now, again, pag naturuan natin ang ating mga anak na magtrabaho, and then mag-earn, and then mag-spend, but doon sa spending, naturuan na po natin sila ng contentment. Paano ka mag-i-spend? Listen, sa contentment, mauunawaan mo ngayon kung paano yung value, okay? Now, kaya may contentment kasi marunong ka na mag-trade. Marunong ka na mag-trade. Hindi ka na bibili ng bibili. Wala nang tinatawag na impulse buying. Nagustuhan mo lang. Kasi alam mo na yung need mo at kaya mo nang i-determine yung pagkakaiba ng need at saka want. Okay? Kung hindi mo pa yan madidetermine, kapatid, mahirap mong unawain yung contentment. Sapagkat yung wanting mo ay walang katapusan. I want it, I want that, I want this, I want, puro ganon. Pero ang tanong ko, do you really need it? Then why, if you don't need it, why buy it? Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon, ilan sa mga nanay ngayon na marami kayong stock sa bahay nyo na hindi nyo gamit. Simula nung binili nyo po yan sa Lazada at Shopee and Timo, naka-plastic pa rin. Bakit? Parang ayaw nyo lang kasi palampasin kasi sabi nyo, mura na eh. Kailan ba hindi nagkaroon ng mura sa Lazada? Maraming mura lagi. You see, mura na sa Lazada, mura pa mula sa asawa nyo. So you see that? Now this is very important mga kapatid. Dapat maipakita natin ito kasi pagdating sa wala hong contentment, naunawan niyo sinasabi ko mga kapatid, walang contentment kung walang understanding sa proper value. Sa proper value ng trading. Paano mo tinitrade ang isang bagay? Okay? Now, gusto mong bilhin ito, gusto mong paggastusan ng ganito, alright. Tanong, yung value kaya niyan, tama kaya? Yun talaga ba yung kailangan mo or you just want it? See that? So, kaya nagkakaroon ng problema. Kaya hindi ka makarating-rating. Dapat magkakaroon, mga kapatid, isang araw, mauunawaan ng mga bata, ng mga anak natin, na meron palang ganito. Kaya pag nag-uusap kayo, makinig ng mabuti mga kapatid. Okay? Don't miss this. Pag nag-uusap kayo, tungkol po sa mga budgeting, tungkol doon sa pinag-uusapan ninyo sa bahay, patungkol sa household finances,
dapat isama ninyo ang inyong mga anak. Let them sit down with you and let them listen how you lay down the budget. Okay? That way, you are including them in a conversation about household finances. So, makikita nila, ay mayroon palang ganito. So, ilan kaya rito sa mga kabataan ngayon na may alam kayo na binabayaran pala yung kuryente? Binabayaran pala yung tubig. Kasi pagka alam nyo yun, dahan-dahan kayo. Sabi ko nga, dito lamang sa church, sinasabi lagi ni Brother Noel, kung alam lang ng ibang mga miyembro rito kung paano magbayad ng tubig at kuryente rito, magtitipid kayo. Alam na natin mga kapatid, nagbabayad tayo ng tubig, pero pag nakita nyo may tulo, nakabukas yung gripo, pinapabayaan nyo lang. Sabi niya, palagi sinasabi ni Brother Noel, kasi hindi yan sila nagbabayad eh. Pero kung sila ang dinadatnan ng bill, isang tulo pa lamang niya, magagalit na yan. So you understand what I'm saying? So let them involved sa conversation na ganito. Ganito yung ginagastusan natin sa loob ng isang buwan. Ito yung bills na dumadating sa atin. Okay? Now, why is this important mga kapatid? Kasi darating ang araw na may transition nga na sila na ngayon ng financial independence. Okay? Now, na sila na ngayon ang gagastos. Ngayon, kung wala silang natutunan, kapatid, oh my goodness. Kaya ngayong iba, kahit mataas na ang sweldo, magsweldo man kayo ng 1,000 a day. Ha? Kulang pa rin. Kasi, bakit? Walang contentment. Nakakailang milk tea kayo sa maghapon. Gusto nyo pa galing sa mga kilalang bilihan, mga yaw-yaw, Starbucks, Seattle's Best, Arton. See, yung mga ganon, gusto nyo pa, may mga tatak pa yung mga, sabi nga, bumili ka lang ng 3-in-1, lagyan mo yan ng ice, may iced coffee ka na. Magkano lang yung 3-in-1? 20. 15. Yeah, 15. Yeah? See? Now, you understand that? Now, kasi kapatid, hindi, yung transition eh, napakahirap. Mahihirapan kayo. Young people, makinig kayo ng mabuti. Mahihirapan kayo kapag kayo na ang nagbabayad ng mga bills ninyo. You must understand that something's gonna come. Sinu-shortcut ko na lahat mga kapatid kasi gusto ko nang tapusin dito ngayon eh. Yeah. Now, kaya nga pag may sweldo ka, all right, okay, learn. Remember this, okay? You have to work. You have to what? Earn. Then, that's the time that you will spend. Pero in spending, dapat matutunan mo, ma-determine mo ngayon yung pagkakaiba ng need at saka want. Bakit? Para magkaroon ka ng contentment. Bakit? In spending also, listen to me now, sino ang uunahin mo pag meron ka ng kinikita? Diyos. Bakit? Diyos ang magbibigay sa iyo ng wisdom para magkaroon ka ng contentment. Bakit nauubusan tayo lagi mga kapatid? Bakit nauubusan lagi ang mga young people? Wala kayong savings. Kasi wala kayong wisdom. Di ba? Pero kung may wisdom tayo, may savings tayo. See that? Bakit? Ang pinakamaganda nito mga kapatid, here it is. Okay? Ingatan ka ng Panginoon. Kasi kahit na magkano ang sweldo mo, pagka pinabayaan ka ng Panginoon at nagmamalakis ka sa Panginoon, total may sweldo na ako eh. Pag lumakad ka naman mga kapatid, pakaangka-angka. Iba ang size mo, ibang height mo sa kanan, ibang height mo sa kaliwa. Bakit? Hindi ka, nagmalaki ka na ang kinikita mo ay dahilan sa sipag mo, dahilan sa lakas mo. O pabayaan ka ng Panginoon, hindi ka bigyan ng lakas. Okay, saan mo ngayon gagastusin yung sweldo mong 1,000 a day?
Pang-maintenance lang. Baka sa lasartan pa lang eh. Ubus na. Kakabahan ka na. O, magkano rin ang lasartan ngayon? Baka 30 pesos may kitang isa. Magkano? Sino mo naglalasartan dito? Huwag kayo mahiya. Yung ba sa inyo, hindi kayo umiinom, kumakain kayo ng lasartan. But anyways, here's the thing, kapatid. Remember, you have to receive the Word of God na talagang totoo. Huwag niyo laruin yan. The Bible is true. Yung children of Israel, totoong mga tao po yun. Hindi po pantasya, hindi cartoons yun. Yun ho ang ating ginagawang example, mga kapatid. So you have to learn. Ngayon, hindi ka makakarating sa independence or financial independence. Lagi ka na lang mo nakasandal sa magulang mo, lagi ka na lang mo na, kasi walang wala hong contentment. Nagsisimula ka pa lamang, gusto mo na kaagad ng luxurious life. Nagsisimula ka pa lamang, gusto mo na kaagad, may desire ka na. Wala namang masama sa desire, sabi ko sa inyo noong nakaraan. Okay, mag-desire ka na kapag meron ka ng pera, sasabihin mo, pupunta ako sa ganito, magbabakasyon ako sa ganito. But consider your earning. Okay? Consider. Sapat na kaya yon, or you will depend on others. See? Dependent ka pa rin sa magulang mo. So, kaya sinasabi ko po ito, mga kapatid, yung pagpunta natin sa kabila, katulad nito, makikita po natin. Alright? Nakita niyo yung transition dito? Sinasabi lang dito ng Panginoon, ang puhunan mo rito is cleave on God. Yakapin mo ang Diyos. Bakit? Siyang magbibigay ng wisdom sa iyo. Bakit? Pagdating mo doon sa promised land, baka makalimutan mo na siya. See that? Bakit? Pagka ikay masipag at nag-earn ka na, talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Pero pagdating doon, anong klaseng attitude meron tayo pagka pinagpala na tayo? Lalong-lalo pag nakakasilip tayo, mga kapatid, na kapag ka linggo, pag linggo, doble ang sweldo, pagpapalit na natin yung linggo. See, ang tanong ko ngayon, proper trading kaya yon? See that? Hindi proper yung trading, hindi proper yung pagpapalit, mga kapatid. Bakit? Ipinagpalit mo, yung nagbibigay sa iyo ng buhay, nagbibigay sa iyo ng lakas. Dahilan lamang sa dobling kita, like 2,000 pesos. See? It's so, talagang nakakahiya sa Panginoon, pero hindi natin alam ano pa ang susunod na hakbang na gagawin ng Panginoon after that. So, all right. Now, let's take a look dito, mga kapatid. I-close natin to dito. All right? Now, tandaan nyo, young people, parents, kinakailangang matuto ang mga young people ng work. Get them involved now. Sa bahay pa lang. Bakit? Whether we accept it or not, nagbibigay tayo sa kanila. Sabi ko kanina, we're doing our job. It's not a compensation. No? Hindi natin kinocompensate yung trabaho. Okay? Yung ginagawa nila sa bahay. Yung pagwawalis, hindi natin binabayaran yan. Dapat lang na magwalis ka kasi taga-bahay ka. Taga-roon ka. Dapat lamang maghugas ka ng plato kasi kumakain ka. Dapat lamang na magluto ka kasi kumakain ka. Dapat lamang magtiklop ka ng iyong hinigaan kasi natutulog ka. See? Hindi sapagkat nag-aaral ka, yung pag-aaral mo, hindi akin yan, iyo yan. Naunawaan niyo ba yun, young people? Pag pinag-aral kayo ng inyong mga magulang, hindi yung magulang nyo ang nag-aaral, ikaw, pero ginagastusan ka ng magulang mo. Ayusin mo. Buisit ka. Alright. Hindi, ano na yun? Additional na lamang yun, mga kapatid. Okay? Now, so kinakailangan ayusin mo ang pag-aaral mo. See that? Now, it's so important. Bakit? Sang araw, habang nagaganon sila, involved into work. And then,
let them know na sila mag-earn, they need to earn. If they will not earn, if they will not work, and then sapagkat wala silang earning, wala silang spending. Okay? Now, so nakikita nyo ngayon mga young people na wala pa kayong spend kasi yung dala-dala nyong pera, ang bayad lamang yan sa tuition ninyo, yung binibigay nyong pera, pamasahin nyo lamang yan. Yung binibigay nyo sa yung pera, pambaon nyo lang. So, you're not actually spending pa. Yung magulang nyo nag-spend. Okay? So, but, dapat that time, i-take nyo na yon na pagkakataon na learning time ko ito. Bakit? Isang araw, darating na doon sa transition period. Na ano na yon? Ikaw na ngayon ang gagastos para sa iyong sarili. Right? Then lastly, if you work with your parents, you give yourself to it. Huwag kang patamad-tamad. Kasi isang araw, yan din ang makakasanayan mo pag nagtatrabaho ka na. Tanong, kung nagtatrabaho ka kaya sa ibang master mo, sa ibang boss mo, babayaran ka kaya ng mataas sa ginagawa mo, sa kilos mo? May mga young people na kapag ka naglakad, pambihira, pag nakaapak ng palaka, bulok na bago mayalis yung paa. Super bagal, super lambot. You know? And tapos masaktan lang ng konti. Ayaw na magtrabaho siya, masakit yung baywang ko. Pero pag laruin mo ng basketball, kahit tabingin ang paa niyan, lalaro pa rin yan. Buisit na yan. See that? Basta't laro at hindi napapagkakitaan, mabilis sila dyan. See? Pero pag napilayan, nagkaroon ng problema, saan tatakbo? Tay, nay, pa-doktor niyo po ako. Hindi, laro pa. Laro pa more. Yeah? So, you have to learn. You have to learn. You have to learn something. Kaya, yung kilos, young people, ngayon pa lamang, habang bata pa, sagarin nyo. Kasi kusa kang huyina habang tumatanda ka. Hindi mo na kinakailangan maghinahinay. Hihina ka talaga. Okay? Alright. So, again, let's work. Mga young people, mga magulang, mga kapatid, ang sigla ng young people sa pagtatrabaho nakasalalay po sa atin. Okay? Alam niyo mga, to be honest with you mga kapatid, kausap ko si Pastor Louis, si Pastor RJ, na nandun kami sa, I think sila Noel, si Rudy, kasama ko po yan. At nung tinitignan ko, nung nagpapala to sila, yung mga nagtatrabaho na mga young people na nandoon, nandiyan sila, Julius, sila Rolando, you know, titignan ko magtrabaho sila. Talagang maliit lang yan si Julius, pero matindi magtrabaho yan. Alam mo, nagtatrabaho sila. Sabi ko kay Pastor Louie, alam mo kung titignan mo sila pag nagtatrabaho yan, parang nakakaawa. Pero noong araw na tayong nagtatrabaho, hindi tayo nakakaramdam ng awa sa sarili natin. Totoo yan, mga kapatid. Kaya kung dadaanin natin sa emotion, hindi tayo makakaturo sa mga bata. Hindi natin sila matuturuan. Bakit? Gusto na, maawa ka eh. Pero pag inisip mo naman, ang lakas kumain nito, patabraho na lang to. Sipain ko pa to pag hindi nagtrabaho eh. Oh yeah. So you understand? Minsan totoo po yan. Naramdaman ko po yan. Na habang sila'y mainit, kaya nga tinuruan ko sila. Sabi ko, okay, ganito lang gawin natin. Huwag nyo na, kasi ang ginagawa nila, yung trailer, may binili tayong trailer, and then doon nilalagay yung buhangin. Alam niyo yan, nung nandoon tayo sa PSS, alam niyo yun, panghakot na yun. Ngayon sabi ko sa kanila, wag na yan. Kasi diyan, grabe ang i-exert mong effort diyan, mapapagod ka, pero kunti lang ang sakay niyan. Delikado pa. Naalala ko si Dominic ang gaganon niya. Naiisip ko na naman, naku, pag pumutok na naman ang puwit nito, yung kanyang baywang, naku, yari na naman. Wala na naman to. Okay? Pero sabi ko, basta't sila, pag tinitignan ko, naawa ako. Sabi ko sa kanila, okay, ganito gawin nyo. Itabi nyo na yung trailer, punuin nyo na yamang yung truck. Tapos yung truck, ibabiyahin na lang natin dito. So mas madali, mas marami pang karga. Okay?
Now, makakaramdam ka ng awa. Pero mga kapatid, hindi dapat tayo mag-stick doon. Ang mahalaga, matuto sila. Bakit? One day, you'll be out of the scene. Wala ka na sa eksena. Sila na lang mag-isa. Ano ang gagawin nila pag sila na lang? Sabi ko nga sa inyo, maraming kabataan dito ni hindi pa nakahawak ng martilyo yan. Ang sarap martilyuhin. Yeah. Ni hindi marunong magpatalab ng pako yan. Magaling lang sila magpatalab. Pero hindi sila marunong magpatalab ng pako niyan. Hindi nila kayang targetin yung pako. See? So kaya mahalaga mga kapatid na ang mga bata maturuan natin. Put them to work. I said, put them to work. Yan ang kailangan po natin. Okay? Did you get something here? Sinamap ko na po yun, napansin nyo mga kapatid, no, na talagang gusto ko lamang pagsamasamahin na sapagkat next Sunday ay iba na po yung lesson natin. Okay? Alright, sana kayo mga young people, lagi kayo mag-tune in sa programa ng mga young people. Programa ng Focus, programa ng Team Prep. Okay? Huwag kayong masyadong mag-desire na makapag-asawa na kaagad-agad na wala pa naman kayong alam. Sabi ko, hindi marunong humawak ng pala, hindi marunong humawak ng martilyo. Yung alam lang na, ang hawakan ay yung cellphone. Wala nang iba. Okay? Alright, shall we all stand please? Did you learn something? Alright, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa amin po napakinggan ngayon. Salamat sa inyong salita. Salamat sa pangunawa na ipinagkaloob niyo po sa aming kaisipan, O Diyos, na maunawaan po namin at matanggap po namin na ang lesson na narinig po namin. Pagpalain niyo po ang mga susunod pa po namin gawain. Please, once again, use me and bless the service in Jesus' name. Amen. All right, remain standing. Aawit tayo.